Buksan ng iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, Gumising na at magsaya, kalimutan na ang problema. tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah. Hallelujah, Hallelujah. 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 Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, 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 hallelujah. Sa iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, 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 hallelujah. Di ka iiwan, di ka papabayaan. Pumapit ka, pumawit ka, at magpuri sa Kanya. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at masaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at masaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, 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 hallelujah. hallelujah, hallelujah. Hallelujah, Sa iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri.
Aking pupurihin, pasasalamatan siya araw-araw. Di ako titigil ng pasasalamat mapagkailanman. Kadakilaan mo, O Diyos, aking ihahayag. Sa lahat ng tao'y pagsisigawan ko, kabutihan mo. Aking pupurihin, pasasalamatan siya araw-araw. Di ako titigil ng pasasalamat magpakailanman. Kadakilaan mo, O Diyos, aking ihahayag. Sa lahat ng tao'y pagsisigawan ko, kabutihan mo. Araw man o gabi, ako'y nananalangin sa ating Diyos Ama na dumitindig. Panalangin tinutupad, pagsubok man ay pinapasan, pag-ibig niya'y walang hanggan sa aking buhay. Araw man o gabi, ako'y nananalangin sa ating Diyos Ama na dumitindig. Panalangin tinutupad, pagsubok man ay pinapasan, pag-ibig niya ay walang hanggan sa aking buhay. Pupurihin, pasasalamatan siya araw-araw. Di ako titigil ng pasasalamat magpakailanman. Kadakilaan mo, O Diyos, aking ihahayag. Sa lahat ng tao'y pagsisigawan ko, kabutihan mo. Ako ay mapalad, ako'y may Diyos na buhay, isang Ama at kaibigan kong tunay. Aking pupurihin, pasasalamatan siya araw-araw. Di ako titigil ng pasasalamat magpakailanman. Kadakilaan mo, O Diyos, aking ihahayag. Sa lahat ng tao'y pagsisigawan ko, kabutihan mo. Pupurihin, pasasalamatan siya araw-araw. Di ako titigil ng pasasalamat magpakailanman. Kadakilaan mo, O Diyos, aking ihahayag. Sa lahat ng tao'y pagsisigawan ko, kabutihan mo. Kabutihan mo. Kabutihan mo. The wonders of your love, your faithfulness touches my heart. I cannot tell them all, I cannot understand your love for me.
too deep. I am amazed at the wonders of your love. Your faithfulness touches my heart. I can't tell them all. I cannot understand your love for me. It's too deep. Deeper than the deepest ocean is your love for me. I cannot tell them all. Deeper than the deepest ocean is your love for me. I cannot tell them all. I cannot understand your love for me. I am amazed at the wonders of your love. Your faithfulness touches my heart. I cannot tell them all. I cannot understand your love for me. It's too deep. Deeper than the deepest ocean is your love for me. I cannot tell them all. Deeper than the deepest ocean is your love for me. I cannot tell them all. I cannot understand your love for me. Deeper than the deepest ocean is your love for me. I cannot tell them all. Deeper than the deepest ocean is your love for me. I cannot tell them all. I cannot understand. I cannot tell them all. I cannot understand. I cannot tell them all. I cannot understand your love for me. Amazed at the wonders of your love. Good morning, Jesus. Good morning, Jesus. Good morning, Brother Larry. Good morning. Good morning po sa ating Ayan, lahat. thank you, Lord. Ang bagong pong kasama, nako, this may be a perpetual partnership. Ano? Amen. Kami po yung mga taga-East at narito pa kami upang makabahagi nyo sa ating lesson for today. Meron ka bang gustong batiin mo na, Brother Larry? Binabati ko po ang lahat ng Comfy, yan sa North, East, West, and South, at maging ang sa ibang bansa po, at yung mga taga-Amerika, especially yung aking anak sa Amerika. Yes. Hallelujah. Balita ko, meron ka daw apo sa tuhod. Apo, paano ba? Apo pa lang, brother. Apo pala. Hallelujah. Apo pa lang. Thank you, Lord. Ako rin po, bati rin ako sa lahat ng mga taga Northeast, West, South, pati sa buong mundo at yung pong aking mga kamag-anak diyan sa Amerika. At yung pong aming mga kasama sa Lipa, sa East. Ako po sa East ngayon naka-assign, Comfy East. At tunay po na lalo nung Sunday, ubod po ang saya dahil one spirit kami palagi. So, siguro bago tayo magtuloy-tuloy, manalangin muna tayo. Brother Larry, para gabayan tayo ni Lord. Ikaw na, Thank you, ikaw Lord. na. Okay. Sige po, tayo manalangin. Thank you, Lord. Hallelujah. O Ama naming banal, Diyos na makapangyarihan sa lahat, Diyos na nagbigay ng buhay namin sa umagang ito. Maraming salamat po at binabalik namin sa iyong kapurihan
at ang pasasalamat sa lahat pong pagpapalang ipinagkaloob mo sa amin sa umagang ito. Panginoon, pagpalain niyo po lahat ng mga nakikinig at nanonood sa aming broadcast sa umagang ito, Panginoon. Salamat po sa provision at salamat po sa pagpapacilitate ng gawain ito. Salamat po sa mga inaabot ng gawain ito, Panginoon. Igawad niyo po ang pagpapalang espiritual sa aming lahat sa pamamagitan ng mga salitang ipagkakaloob po ng aming pastor sa umagang ito, Panginoon. Thank you, Lord, and we give you back all the glory through your Son, Jesus Christ, our Lord. Amen. Amen, amen. Thank you, Lord. Nice prayer. Thank you. Meron tayong memory verse for the week. Ito'y naroon sa James 2, verse 18. At ang sabi dito, but someone will say, you have faith and I have works. Show me your faith without your works, and I will show you my faith by my works. That is James 2:18. James 2:18, our memory verse for the week. Thank you, Lord. Ano pa ba ating gawin, brother? Tuloy na natin, O, Pastor. sige. Ikaw na rin na magbasahan. Medyo Sige, mahina ang babasahin aking ko yung mata. ating word sa umagang ito. Oo. Matatagpong pa dito sa Mateo 19, verses 16 hanggang 26. Ang binatang mayaman, may isa namang lalaking lumapit kay Jesus at nagtanong, Guro, anong mabuting bagay ang dapat kong gawin upang makamtan ko ang buhay na walang hanggan? Sumagot si Jesus, bakit mo ako tinatanong kung ano ang mabuti? Iisa lang ang mabuti. Ngunit kung nais mong magkamit ng buhay na walang hanggan, sundin mo ang mga utos ng Diyos. Alin sa mga yon? Tanong niya. Sumagot si Jesus, huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang magnanakaw, huwag kang sasaksi ng walang katotohanan. Igalang mo ang iyong ama at ina at ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Sinabi ng binata, sinunod ko na po ang lahat ng yan. Ano pa po ang dapat kong gawin? Sumagot si Jesus, kung ibig mong maging ganap, ipagbili mo ang lahat ng iyong ari-arian at ipamahagi mo sa mga may hirap at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Pagkatapos, bumalik ka at sumunod ka sa akin. Pagkarinig nito, malungkot na umalis ang binata sapagkat siya'y napakayaman. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, tandaan ninyo, napakahirap sa isang mayaman ang makapasok sa kaharian ng langit. Sinasabi ko rin sa inyo, mas madali pang makadaan sa butas ng karayom ang isang kamelyo kaysa makapasok sa kaharian ng Diyos ang isang mayaman. Lubhang nagtaka ang mga alagad sa kanilang narinig kaya't nagtanong sila, kung gayon sino po ang maliligtas? Tiningnan sila ni Jesus at sinabi, hindi ito magagawa ng tao, ngunit magagawa ng Diyos ang lahat ng bagay. Ito po ang salita ng ating Panginoon. Praise the Lord. Maraming salamat po sa malinaw at malakas ng pagkabasa. Alam po namin, Banal na Espiritu, na kami sinamahan mo na mula nga sa pagbabasa hanggang sa amin pong pagmimeditate. At patuloy, wala po kami magagawa kung hindi mo kami pangungunahan. Sige, Lord, kami po susunod, kami makikinig. Again, Lord, all for your glory. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Puntahan natin ang pag-aaral. Ninenervyos ako sa iyo eh. Okay. Ano pala ibang pakiramdam, Pastor, pag narito? Oo ga, ano lang ito, for the glory of God, pamaya-maya mawawala rin. Ako, ninenervyos pa rin, brother. Oo, kung ano. Hindi naman, pero may ibang kaba eh. Ibang kabaho. Holy kabog. Holy kabog yan, holy kabog. Amen. Holy kabog yan. Sige po, aming tutukuyin ang ating pag-aaral at ito po ay yung pinamagatan natin na The Young Rich Man in the Eye of a Needle. With God, all things are possible. Yun ang main topic po natin for today. So, over and above sa ating pong mga napag-aralan na dito sa Compi, yung pong aming mga personal na experience and insights,
At ako naman po ay nakakuha ng ilang mga messages, mga reflection ng mga pinagkatiwalaan din ng Diyos sa internet. Katulad po ni na Ray Fowler at saka si David Dakes. Pero we pray, Father, na ang aming mga sasabihin ay talaga pong maging kalugod-lugod sa iyo. At kami po lahat na nakikinig ay nagpipray din na maisabuhay namin ito na may kaluguran, all for your glory, as we always say. So lahat pong ito, for your glory, in the name of Jesus. May konti lang background nito, brother, bago natin puntahan yung ating napag-aralan na ano. Ako'y nadulugod doon sa sinabi ni Pastor noon, nung ilan nung buwan na nakakaraan. Na kapag tayo mag-aaral ng, sa Bible, napakagandang alamin mo kung ano yung nasa unahan ng binasa at pati doon sa hulihan. So para bagang konteksto. So dito, nakita ko lamang yung message na yon. Kaya yung buong Matthew 19 ay pinagsikapan kong basahin. At nakita doon na meron 3 bahagi itong malalaki. Parang mensahe ni Lord sa mga nakikinig sa Kanya. Ang unang bahagi nito ay yung katuruan tungkol sa paghihiwalay ng mag-asawa. Yun, sa verses 1 to 12. Pagkatapos, ito'y sinundan nung sa verse 13 to 15. Ito naman yung ipinalangin ni Jesus ang mga bata, yung kanyang pagmamahal concern sa mga bata. At sumunod, itong ating pag-aaral sa verses 16 to 26, ito na nga yung parable of that rich man, how can he pass through the eye of the needle. Ito'y interconnected katulad noong layunin ng pagkakasulat. Oo, yung palang isa, tungkol doon sa paghihiwalay ng mag-asawa, the Lord is so concerned about this because meron itong naiipit o may involved ditong mga bata. Kaya sinundan noong mga bata, ipinalangin niya. And then at the same time naman, itong mga batang ito, in relation sa ating pag-aaral, dito naman ipinakikita ng Lord ang kahalagahan ng mga bata na kung ito'y tutularan natin, sila na walang inaasahan kundi ang Diyos, ay sila pala yung para sa kaharian ng langit. Amen. Oo, kasi itong mayamang binata na ito ay may kakaibang pangangailangan na mukhang mahihirapan siya kung hindi siya pupunta doon sa pag-iisip sa attitude ng bata. So, yun ang ating nakita rito. So, ito nga po tayo at sabi nga doon sa Matthew 5:3, ang isang walang inaasahan kundi ang Diyos lamang ay siya makakamit ng kaharian ng langit. Opo, thank you Lord. So, compare with that rich man, talagang meron pong kaunting kahirapan. Ang key verse para sa akin na ginamit ko dito ay yung sa, with man this is impossible, but with God all things are possible. Yun ang subtitle ko, Pastor, na ginamit. At ang ating team ay doon naman sa sinabi ni yung rich man, what must I do to get eternal life? Ano pong dapat kong gawin upang makamtan ko ang eternal life? So doon tayo iikot ngayon. At least hindi naman tayo makakaliw-layo kahit magkahiwalay yung ating pinag-aralan. Thank you, Lord. Thank you. Napakaganda kilalanan din natin once more yung rich young man. Paano ba ito tinawag na rich young man? At meron pang iba't ibang tawag dito eh. Doon sa Mark kasi, nilagyan doon, the young man. The young man. Doon sa Luke, ang tinawag sa kanya ay ruler. Pagkatapos ito nga kay Matthew at sa dalawang ito, sinabi ay rich young man. So, itong binatang ito ay, kumbaga hindi ordinaryo ang kayamanan. Great wealth ang pagkakasabi. Ano? Great wealth. So, napakayaman. Ang tanong saan kaya niya kinuha yung kayamanan yun? Yun ang tanong, Pastor. Yun ang tanong. Oo. Okay. One thing is sure, hindi siya pariseyo. Hindi siya tax collector. Hindi siya tax collector, Hindi siya tax collector. Kasi pag sinabi sa Bible na napakayaman... Baka taga-custom. Baka taga-custom. Tax collector nga yun. Hindi naman ito. Basta lumalabas na itong binatang ito ay kumbaga kuha sa mabuti yung kanyang kayamanan. Amen. It's either self-made millionaire siya o di kaya naman ay minana sa magulang. Kaya nagsipag talaga siya. O nagsipag talaga siya na okay naman, tama lang yon. Ang reference ko dito ay the mere fact na alam niya yung mga utos ng Diyos ay nakaakibat doon na may kalinisan yung pagkakuha niya dito sa kayamanang ito, no? Pero ganun pa man ay
nakita rin na hindi pala sapat yung kayamanang yon. Kaya sa yung buong binasa natin at pag-aaralan, makikita natin na he's longing for something else. Yes. At tinukay niya ito yung eternal life na sinasabi. Ano? So, yung pagkakatanong niya, ano po ang dapat kong gawin upang makamtan ang eternal life? Meron din katulad yan dun sa Acts 16 eh. Yung ba sa jailer, Yes. ano, naalala mo yun, ano? Sabi, ano pong amin dapat gawin? Oo, upang kami masave. So, may kahabig din yan. Thank you, Lord. So, let's go to the lesson. Una sa lahat, yun ngang binatang yon, mayroong misconception siya tungkol sa eternal life. Kumbaga sa ano, gusto niya, pero tama ba yung kanyang sinasabi at tama ba yung kanyang layunin? At parang meron na itong iniisip sa likod ng kanyang utak. Tinanong niya, pero parang may alam siyang sagot eh. Parang alam niya, Pastor, yung eternal life eh. Okay. Kasi tinanong niya Okay. paano siya makakakamit ng eternal life. Oo. Alam niya yung matalino yung batang ito. Matalino yan pa isa, mayaman, ruler, tapos ay young, at may katalinuhan. At siya may katalinuhan. Thank you, Lord. So, nung tanongin si Jesus Christ dito, sabi doon sa English ay, now a man came up to Jesus and asked, Teacher, what good thing must I do to get eternal life? Sabi ni Jesus Christ, why do you ask me about what is good? And he replied also, again, there is only one who is good. So, hindi mo na direkta, ito ang gawin mo. Ito ang gawin mo. Ang kanya mo nang kinlarify, yung pagkagamit niya ng salitang good. Yung salitang good. Bakit tinatanong mo yung something that is good? There is only one good. God the Father is good. Amen. Of course, Jesus is good also. Kasi ang ibig niya sabihin, only good people can do good things. Yung mama, nakatuon siya doon sa good person ito eh. Yung bang, anong mabuti kong gawin? Sa isang mayaman halimbawa, o kung sino naman tao. At dito na, sa mayamang ito, parang ang nasa sa isip natin, when he said, something good, ay parang, ano ba yung aking may dadagdag? Or parang directly sabihin ko, ano bang aking may i-contribute sa simbahan? Pamilyar, ano? Gusto ba niya magpagawa ko ng simbahan para ako maka-diretso sa langit? Alam niya nga, Pastor. Alam niya, ano? No. Hello? Okay. Praise the Lord. Yan. So, yun ang parang nakikita ko rito. Nagtanong siya, pero meron siyang nasa isip na involving kung ano yung kanyang power na hawak. Para yung perang hawak niya, yung kayamanang hawak niya. Ang sabi naman ni Lord ay, i-define mo kung ano yung good. Yung good ay something na magagawa lamang ng isang taong good. So, being good is different from doing good. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Okay. So, sige. So, probably, itong mama na ito, parang naghahanap siya ng isang something big, something radical. Spectacular. The word is spectacular. At ang gusto niya ay now na kaya kong tapatan, kaya kong ibigay. So, amang sabi lang niya ay, hindi po pwede magkameroon ng mabuting gawain isang taong hindi mabuti. So, kung meron kang inaasahan na mabuti, Diyos lamang makakagawa niyan. So, in other words, makakagawa ka ng mabuti, but without God, hindi mo kayang gawin yan. Kasi sabi doon sa Romans 3:10-12, ayon sa nasusulat, walang matuwid, wala kahit isa. Walang nakakaunawa, walang naghahanap sa Diyos. Ang lahat ay lumihis ng landas at nagpakasama. Walang gumagawa ng mabuti, wala kahit isa. Yun ang sinasabi ni Lord. Hindi mo kayang gawin, you have the intention, pero kung hindi ka good, walang mapupudos. Kung anong bunga siya, kung anong puno siya ang bunga. So, yun ang dinefine
Meron pang isang definition na nakita ko doon sa pag-aaral ni Ray Fowler. Sabi niya, yung kanyang direksyon na gustong puntahan, yung eternal life, must also be defined. Kasi sa English language natin, ang salitang life ay kuha doon sa word na bios, kung saan kinuha yung Biology. biology. Yung buhay, life. Yung may Study of life. Study of life. Yung may sukat ng haba, gano'ng kahaba ang buhay. So, kung ito ang iniisip mo, baka ang sabihin ay forever. Forever, yung life na forever. Walang katapusang buhay. Pero sabi ng mga mananaliksik, ang ginamit daw dito, lalo doon sa New Testament, ay yung word na zoe. Zoe. Z-O-E. Nang ibig sabihin ay, kumbaga sa ay buhay dito sa lupa na para nang nasa langit. Ito yung quality life. Ito yung tinatawag na abundant life, enjoyable life, and it begins with Jesus Christ. So definition is, hindi itong buhay na may sukat, kundi yung quality of buhay. Oo, yung suwi na sinasabi niya. At yun ang John 10:10 yung pangalawang bahagi. Sabi niya, ako'y nagpunta rito upang bigyan tayo ng buhay na ganap at kasyasya. Ay, thank you Lord. Praise the Lord. So, nung may paliwanag niya na isang bagay na mabuti ay manggagaling lamang wala kundi iba sa Diyos na mabuti. Ang sunod niyang tinanong ay dito, brother, sundin mo yung 10 utos ng Diyos. Yun ang kanya sinunod na sinabi, no? Pero, Ginagawa niya na daw yun. ginagawa na daw niya. Inisa-isa nga niya, no? Inisa-isa niya, compare sa marami, kasama ng mga Kristiyano, sabi natin na gusto nating sundin ang utos ng Diyos, ano? Pero, ang kalimitan, alam ba natin yung 10 utos ng Diyos? Alam po natin, Pastor. Alam natin, ano? Oo nga, alam natin. At minimorya natin yan. Nung Na-memorya natin, ano? panahon ng pandemic. Ngayon wala na pandemic. Maybe the same situation ang naging reason kung bakit nung tanongin si Jesus Christ nung isang guro din ng batas, sabi niya, ito ang pinakamahalaga. Mahalin mo ang Diyos ng buong mong puso, ng buong mong lakas, ng buong mong kaluluwa. Actually, kinover niya yung 1 to 4 Pagkatapos, yung 6 to 10, ang sabi niya, mahalin mo ang iyong kapwa gaya ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Para tayo din ngayon, okay, kaya nating isa-isa. Commandment number 110, do not covet. Parang gano'n. Pero suma total, pagmamahal ba yan sa Diyos? Kung pagmamahal sa Diyos, kung pagmamahal sa kapwa, that's good, ituloy natin. Sabi nga ni Lord, ito ba yung nasunod mo? Do not murder. Siguro yung mayaman, check. Yes. Yes, ano? Sige, ikaw nga yung mayaman. Do not commit adultery. Yes. Check, ano? Yan. Do not steal. Yes. Do not give false testimony. Yes. Honor your father and mother. Yes. Yes. Yun. Ano pang gagawin? Yun ang tanong. What must I do para makapunta sa eternal life? Does it based dun sa 10 Commandments? Opo, pwede rin. Kaya lamang, kung mapapansin, meron siya ditong in-skip na isang utos. Yun nga yung ikasampu. Yung do not covet. Do not covet. At sa halip na yun ang kanyang inilagay, idinagdag naman niya yung Leviticus 19:18. Leviticus 19:18, love your neighbor as yourself. I am the Lord. Kagabi, Pastor, tinanong ko si Lord. Oo. Yan. Kasi, di ba yung mayaman nga, sabi niya, mahirapan na pumasok sa kaharian ng Diyos. Sabi ko, Lord, ano bang gagawin? Ayun. Yun din ang pagkakatanong. Di ba? Sabi niya doon, may isa tayong word sa Bible, yung honor the Lord with your wealth. Matatagpuan sa Proverbs 3, verses 9 to 10. Pero how do you honor the Lord? Ayan na. Alam nyo, nakita ko ito, Pastor, nung sabi ko sa'yo, di ba, kung magiging life application. Sige.
Yung panahon po na, kasi yung wealth, hindi lang naman ito pera, hindi lang naman ito material possession. Yung talento mo, yung time mo, di ba, sabi nga natin, 3 T. Nangyari po sa akin yan nung panahon. Okay. I think 1991, natagpuan ako ni Lord. Tapos, after 2 months, after 1 month, nagpa-LSS ako. After 1 month, nag-covenant meeting ako. Sabi ni Lord, o sino dyan na may mga accountant na pwedeng tumulong? Presenta naman ako. Sabi ko, sige, isang Sabado tutulong ako. Yung isang Sabado, nagipong maraming Sabado. Nakakatuwa dito kasi nung napunta po ako sa Comfy, ang diniman ni Lord, hindi lang yung time, pati yung talento ko. Ayun. So, mahirap gawin kasi 1994, sabi ni Lord, ayusin mo. Now, pag-ayos po, hindi pwedeng, hindi ka doon physically present. At yung talent mo, dapat nakabuhos doon. So, I was full-time in the ministry for 3.5. Siyempre, nawala yung career. Ginibap natin yung career. At the same time, siyempre kasama yung wealth, yung material possession. Pero napakabait ng Diyos. Kasi tama yung decision na pinagkaloob mo sa Panginoon, din the Lord honor yung decision. Amen. At yun po ang naging susi ng napakaraming pagpapala naming tinanggap. Amen. Yung kaya sabi ko nga kagabi, parang nagro-roleplay ako doon sa young rich man. Hindi naman ako ganun ka-rich. Pero, sabi ko, parang nakaka-relate ako. Amen. Nare-relate ko yung sarili ko kasi, di ba, taong simbahan ka, lahat naman, sabi ko nga sa'yo, panay-check yung tinatanong mo kanina. Pero, may gusto pang Diyos na gawin natin that will bring glory to His name. Amen. So yun nga po, yung pagbibigay natin ng ating talento, yung time, yung ating wealth. All of it. All of Kumbaga, it. all or nothing eh. Saka, pagka kay Lord. sabi nga, how can you honor? Ito, usually, kaya nga sabi ko, siguro kayo sinabi ni Lord na mahirap pumasok yung mayaman sa kaharian ng Diyos. Kasi talagang acid test talaga sa mga mayayaman, sa may pera, yung pagbibigyan ng ikapo. Okay. Mahirap pong lalo na doon sa malalakang sweldo, yung 10% mo ibabahagi mo. At pag kinuwenta mo, pag sinabi mo kukwentahin mo, lahat, ay, parang mababayaran na yung ganito. Pero glory to God kasi tayo po karamihan sumunod doon sa Panginoon. At gusto kong ipaabot sa mga nanonood at nakikinig na yung pag-give away natin ng ating kayamanan, hindi po kawalan. That is more of receiving in the part of us. Okay. Yung ibinigay ko, ibinalik ng Panginoon ng sobra-sobra. Kaya po hindi, sabi nga, in giving, it's not actually losing, but gaining. Kaya yun po ang aking sabi ko doon na, ay, dapat yung rich man nakatin sa Comfy. Hallelujah. Di ba? Kasi ako noon, di ba, when I was called by the Lord sa Comfy, I was 30 years old. Now I'm 61. So 31 na ako. Pero doon ko lang na-realize yung pagbibigay ng ikapo. Noon kami, tinatawag namin parang himuluan. Kasi alam ko ang nanay ko nagbibigay ng tawag nila himuluan. Himuluan. Yung lahat ng first fruit sa ani namin, inihiwalay. Sabi niya, para sa pari yan. Oh. So yung, di ko naintindihan, yung pala, parang iyan na nga din yung konsepto ng Somehow concept ng tithes. looking like parang Yun. gano'n. Oo. May tanong ako sa iyo. Ano yun? Kasi na-experience ko eh. Nervous ako sa tanong, Pastor. Hindi, ang tanong ko sasagutin ko rin kasi nahirapan din ako eh. Ano yun? Tingnan mo,
Ang sinasabi lang natin sa tithe ay 10%. Yes. What about kung lahat tayo sinabi, lahat ibigay nyo sa simbahan? Medyo mahirap-hirap, ano? Hindi, kasi lang sumunod ka. Pinabibigay sa'yo 10%. Oo nga. Then, hindi pala pinabibigay, Bayad. Yun, Kasi ang nasabi. command is pay your tithes. Oo. Hindi naman give your tithes, pay your tithes. So, kaya nga sabi ko, kailangan talaga pay. You have to sumunod ka dong sa tama. Kung 10%, then 10%. 10%. Kasi Oo, di ba, oo, you oo, cannot tama go yun. overboard naman. Baka sabi ni Correct. Lord, 10% lang ang pinapabigay ko sa'yo. But Oo. iba Yun nga na yon, love offering na yon. Correct, tama. Meron nga daw isang malaking korporasyon sa Amerika. Nagsimula siya sa 10%. Pagkatapos, binaligtad na. Yung 90% ang ibinibigay at yung 10% ang kanya na lamang ginagamit. Pero kung direct sila ng pastor nila, wag mo i-claim na 90% ng iyong tithes. It remains 10%. Yes. Yung 80% mo, yun ay Love love offering pa rin. Ayun. In line with this, yung bagang yung pong pagta-tithes, ay di, sige, dito nyo ako subukan no? Naranasan ko, brother, na sige, di nyo ito subukan no? Nag-tithes. Noong mga 5-digit pa lamang, 10,000, 20,000, 50,000, tithes. Thank you, Lord. But ito yung maging 6-digit. Hanggang sa dabating na yung puntos na nag-7-digit na yata, ay parang sinabi ko na, wait lang, Lord, ha? Ganun ba yun? Parang nagbago yung Ay, meron tukso kasi hindi naman, kaya lamang sabi sa akin mismo ng Sister White, gusto mong ibalik yan sa 5-digit? Pero ako, pastor, alam mo, pagdating doon sa puntong yon, binabalikan ko lagi yung John 3:27. Yan. Binabalikan ko lagi yung kasi kailangan yung mindset natin na doon, sabi nga lagi din sinasabi, go back to the basic. Ano man ang tanggapin ko, pinagkaloob ng Diyos Hindi naman Tama akin. yun. Oo. Di ba? Parang nahihirapan tayo kasi inaangkin natin na atin. Hayaan mong ito ay binigay lang sa'yo ng Diyos. Di ba ang daling ibalik? Amen. Pero pag inangkin mo na, ay, pinaghirapan ko. Di ba? Correct. Koko, mahirapan ka talagang magbigay. Pero kung lagi mong ilalagay sa isip mo na lahat ito, hindi mapapasayo kung hindi binigay ng Diyos, hindi ka po mahirapan. Tama yun. Kami po sinubok na rin. Sa ganyan. Oo. Amen. Kaya lang sabi ko nga sa wife ko, maganda nga yan dahil malaki ang ibibigay mo Okay. Gusto mo bang, yun din, sabi ko gusto mo bang bumalik doon? Amen. Edi, yun lang. Another thing. Merong iba naman, ginagawa daw negosyo. Sabi ni Pastor Nanding, alam mo ginagawa ng negosyo? Lord, kailangan ko po 1,000,000, ito hong 100,000 advance. Ay, hindi pwede. Hindi pwede. Hindi naman sinabi ni Lord na i-advance mo yung tithes ko Ganun. Walang advance. Ako yung Kasi nag-a-advance. pinagbabawal ang advances. Naku, sorry Lord. Di ba? Parang binigyan mo pa si Lord ng utang. Di ba? You're putting God to be on a debt situation. Hindi pwede. Naku, sorry Lord. What is required, yun ang i-accomplish natin. So, go back to the Huwag tayong magmarunong kaysa sa sa Diyos. standard. Naku, sorry Lord. Ay. Ginagawa ko ho yun. Hindi, tama na. Lahat ng pagkakataon may katuruan. Amen. At yan naman ang maganda niyan. Double blade yan Talagang manunuot yan. So, hindi na Lord, hindi na ulit. Anyway, ano pa sasabihin ko? On a small scale, itong mga pagbibigay na ito na mga bagay na nagbibigay sa iyo ng aliw dahil dadagan yung pera. May naalala ko sa Laia, meron tayo doong kapatiran. Sasabihin ko ang pangalan kasi natutuwa naman ako sa ginawa niya at sinishare niya sa akin. Si Nanay Guring Baga, yung ating worship center, tapos yung katabing kanto, may tindahan siya At doon, ang pinakamalakas sa pagkakitaan ay yung mga alak, beer. Naulit yata ng mami, tanggalin mo yan. Talaga naisip niya, abay, take muna, malaking pagkakitaan. Pero tinanggal niya. Yun, ang sumunod doon ay mga pagpapalang hindi kayang tawaran. Water station na sa halip na mga... Ganon din po kami, pastor, noon.
Nagkatindahan ka rin? Noong 1991, may tindahan kami nung tinawag ako ni Lord. Okay. Ang unang sinabi ni Lord, tanggalin mo yung alak at sigarilyo. Hindi ba yung alak mabilis? Ang lakas nung grande, yung tinatawag nilang, wala pa masyado yung Red Horse noon, yung grande pa. Tama. Halos alas 12 ng gabi, magsara ka kasi ang daming bumibili. Ayun. Pero sabi ni Lord, tanggalin mo. So sabi ko sa wife ko, tanggalin mo yon. Sabi niya, bakit? Ang laki-laki ng kita dyan eh. Hindi, tanggalin mo nga. Pinatatanggal ni Lord. Buti na lang sumunod yung wife ko sa akin. Ang galing naman, ano? Oo nga. For the first time? Hindi naman. Hindi naman. Buti na lang, hindi ako member ng asosasyon. Yun, sumunod. Pero may matindi pa nun, pastor. Okay. Ang susunod na pinagawa ni Lord, isara mo ang bakery tuwing linggo. Thank you, Lord. Oo nga naman. Magtakin mo yun, pasasara mo, naglaki ng kita pag linggo. Yung mamimili ng tinapay, di walang tinapay. Pero pinasara ni Lord. Alam mong ginawa ni Lord? Yung kita namin ng linggo, nilagay niya ng Monday to Saturday. Nandun na lahat. Nandun na lahat. Parang doon sa mana. Kuhanan ninyo lahat, pero sa linggo, wag. Hindi kami nagkulang. Hindi kami nagkulang. Kaya nga, yung sinasabi ko po sa inyo na nung ako'y nag-full time, yung bakery ang ginawa ni Lord na channel of blessing. Parang siyang pumalit. Tindahan, nagka-bakery. Opo, kasi sabi ko kay Lord, Lord, paano yan? Pag full time ako, paano yun yung aking anak nasa exclusive school? Kailangan hindi mo malipat kasi baka sabihin, naging Kristiyano ito, naging ano naman. Pero hindi ginawa ng Diyos. Oo nga, ganda. Di ba? Kaya wag tayo matakot mga kapatid. Na sumunod, lalo na pag pinatatanggal ni Lord yung mga pulatilya natin na hindi nakalulugod sa Kanya. May isa akong sineran din. Sabi ko, tanggalin mo yung alak at sigarilyo sa tindahan mo. Kikita ka ng mas malaki. Sabi niya, Sir, paano kami kikita ng mas malaki? Itatanggalin mo nga, pero glory to God. Ayun, naranasan niya. Thank you, Lord. Sa Batangas to, kapatid. Kami magkababayan, pero kami taga Batangas, mga lahing Batanggenyo. Kaya po, ang dami namin karanasan na related to this. Kaganda. So, ang nangyari ay dinadiagnose ni Lord yung mayamang binata. Hindi naman niya madirekta ang tunay niyang kasalanan. So, pamamamaraang ganito, parang metaphor, hyperbole, tinukoy na niya na kumbaga sano'y may cancer ka sa ganitong buhay mo, so kailangan i-ampute yan. Amputation na pala ang kailangan. So, to the max na ang naging payo sa kanya. Ang sabi niya ay yung pagkakasabi niya, kung nais mong magkamit, ang sabi niya, ipagbili mo ang lahat ng ari-arian at ipamigay sa mahihirap. Ibigay sa mahirap. Kaso nalungkot siya. Nalungkot siya kasi para bagang super dami kasi ng kayamanan niya. Yung pala kanyang identity, ang hirap tanggalin. For all his life, ang mga idinulot sa kanya ng kayamanan ito ay kinaiinggitan. May isa ko pa sa nabasa kagabi. Yung mayayaman pala, minsan ang nagiging kahirapan, yung pagiging self-dependent, yung dependency nila doon sa kanila ng kayamanan. Yan na nga. Parang ito na rin, sa sinasabi natin kanina, ang pagkakatanong niya kung anong dapat kong gawin ay involve yung anong kayang gawin ng aking kayamanan. Gusto mo ba niya ang malaking donation? Parang ganon. Walang sinasabi sa Bible. Gusto ba niya magpagawa ako ng simbahan? Gusto niya magbigay ako sa mission niyo? Para bang binibili yung eternal life na itinatanong niya. Hindi man din sinasabing direkta, pero doing good Ano ang dapat kong gawing mabuti? Good works na sa Kanya. So yun ang pananaw ng marami sa ating buhay. Na ang salvation ay base sa good works. Yung salvation is base sa good work. Ang kay Lord naman is not the matter of giving away your money. But it's a matter of following me.
Yung following me, yung following me. So, yun pala ang reason kung bakit idinagdag ni Lord yung tungkol naman sa Leviticus, tungkol sa pagmamahal sa kapwa. Sa yung pagmamahal sa kapwa, ay kung anong meron ka, dapat ay unawaan mo na pinadadala lang yung sin ng Diyos upang maging daluyang ka lamang. Amen. Oo. Steward. The steward. Naku, thank you Lord. Yung mayamang kaagapay ng kwento ni Lazarus, di ba? Super yaman siya. Pero wala siyang binibigay doon sa mga Pastor, pulubi. saan nga ba, di ba may verse sa Bible na sinasabi nga na abang tayo binibless, dapat we shared it even to those who are parang tagapagturo ng salita ng Diyos. Saan ba Habang yun? tayo Tatagpuan? binibless, parang bigyan ng priority ang pagtulong sa mga manggagawa ng Diyos. Parang something like that. Yun. Galatians 6. Babahagian mo. Oo nga. Diba? Aside from your giving to others, you have to also give to the Correct, workers correct. in the vineyard. Correct. Tama po ba? Ayun. Galatians 6:6. Galatians 6:6. Galatians 6:6. Tingnan nga natin Oo, yung pastor. Ano yan? Habang hinahanap mo, ay ano pa ba yung sa Malakay? Di ba ang Malakay upang may magamit ang aking simbahan? Opo. Ayun, yun. No? Kaya nga 'di ba, very very clear si Lord doon sa Malakay 3:10 that you have to pay and bring your tithes to the temple para lahat ng pangangailangan sa templo talagang Amen. matugunan. Thank you, Lord. Tama ka. So, yun ang reason kung bakit na idinagdag yun. At talaga naman wala siyang pagmamahal sa kapwa, ang pagmamahal niya sa sarili, at saka doon sa kanyang kayamanan. So, hindi dapat dumating doon ang sinaman sa atin. Ito pastor, basahin ko lang Oo, 6:6, para 6:6, oo. Galatians 6:6. Sabi po dito, but let him who is taught in the word share all good things with him who teaches. So yun. Amen. Tama po yun. Tama po yun. Meron isang, minabasa ako. Marami siyang, ano kaya? Marami mga statement na phrases na, ano kaya? Sabi niya, ano kaya at yung binatang mayaman na yon, sa halip na basta na lamang umalis na nakayuko ang ulo, nababagabag dahil hindi niya kaya sinasabi ni Lord. Ano kaya itong binatang ito ay bumalik kay Lord katulad ng kanyang pagkadating na nakaluhod. At sinasabi niya, Lord, napakabigat po na yung sinasabi sa akin. Ako'y tulungan mo. Ano kaya sa palagay mo ang mangyayari sa ganun? Tutulungan siya. Merciful naman po si Lord di ba? Merciful naman siya, Tama ka. Sana ginaya niya si Zacchaeus. Iyon. Di ba? Nung Tama. mano siya ni Lord, kalahati nung kanyang Oo. ari-arian. Oo. Pero, one thing more, si Zacchaeus ay voluntaryo. Yes. Hindi siya nakarinig kay Kristo na, ibenta mo ang iyong mga ari-arian. Siya'y nag-volunteer. Sabi niya, kalahati, bibigay ko doon sa yung mga naisahan ko, ibabalik ko, dodoblehin ko. At yung mga mahirap, ito, bibigay ko. Naiba si Zacchaeus. So, ito rin ang mensahe na ang Diyos ay hindi niya pinagbabawal na yumaman ng kanyang mga alagad. Yes. Gusto niya sapagkat mayroong makakatulong sa simbahan. So, ito nga nangyari. Hindi niya ginawa. Yun, di si Zacchaeus, yun, nangyari sa kanya. Naalala si Zacchaeus dahil sa kanyang generosity. Meron ding mga kaibigan, si Jesus noong mga panahong yon, na ang pagtulong, paggamit ng kanilang pananalapi ay commendable. Halimbawa, yung dalawang sina Nicodemus, Joseph of Arimathea, lalo nung siya ilibing na, di ba? Hindi niya sinasabing ipagbili niyo yan. Pero kasi alam niya ang puso Alam niya ang puso. At ito rin pagkakasabi niya dito sa binatang mayamang ito, may similarity din to doon kay Abraham at saka sa kanyang anak na si Isaac. Yes. Ibigay mo sa akin ang iyong anak. Ang anak na kaisa-isa ay ibigay mo ang lahat sa iyo. And yet si Abraham ay nakapasa. Pinipigil pala, sinusubukan lang yung faithfulness, sinusubukan lang. So, yun ang kasaysayan nitong binatang ito at ito rin ang isang demonstration na talagang you cannot serve two master. Yes. Hindi mo pwedeng paglingkuran ng Diyos at saka yung iyong salapi. Laging ikaw ay may loyalty doon sa isa. Sa isa.
Oo, yun ang sinasabi. At yung ang ating mga pagbibigay na ito, lalo yung pagbibigay ng tithes, yun ang isa rin namang napakalaking puwersa upang mabasag sa sino man sa atin yung love of money. Hanggat hindi mo inire-release yung perang yan, na yan ay may para sa Diyos at para sa kapwa, mananatiling uusbong at uusbong, lalaki ang iyong pagnanasa na yan, ang paglingkuran mo talaga ay ang pera. So, thank you, Lord. So, ano pang ating makita rito? Isa pang makita natin dito ay yung tinatawag natin na dapat ay nakita natin, dapat ay pinaniniwalaan natin na ang gusto ng Diyos ay hindi naman actually, kung hindi mo kaya yan, kung imposible, dahil sabi nga, ipamigay mo lahat. Kung imposible, ang ibig lamang ng Diyos ay, anong dapat gawin? They have faith on God. Yes. Magtitiwala ka. Parang John 3:16. Ano bang sabi sa John 3:16? Yun ang eternal life eh. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, for whomsoever believes in Him shall not perish, but have eternal life. But have eternal life pa rin eh. You believe. It covers all. Yun lang. How? Yun nila ang ating pag-uusapan. Oh, okay. Siguro maganda. Post muna tayo, brother. Ano? Sige po. Tayo bumati muna. Yan, may mga birthday sa June 20, 2023. Basa mo ba yan, brother? Sister Irene Alberto, happy birthday. Sister Marcos Marcos Dato. Sian Sian Sister Dison. Elvie Alcantara. Brother Peter Sotomango. Sister Flor Manigbas. Happy anniversary si Brother Rom and Sister Tina Sabalboro and Brother Denver and Sister Jen. Amen. So, happy birthday. Ulitin natin. Sister Irene Alberto, Brother Marcos Dato, Brother Sian Dison, Sister Elvie Alcantara, Brother Peter Sotomango, Sister Flor Manigbas. And happy anniversary, Brother Romy and Sister Tina Sabalbaro. Taga-Isyam brother. Oo nga pala. Brother Denver and Sister Jean Helido. Jean Palagi ko Helido. taga Batangas yan. Ano siya? Nasugbo. Helido, anak ng Brother Sister Josie and Mon Gilido. at Ramon Gilido. Malakas na si Ramon Gilido. Magaling na Okay, si sige. Brother Mon. Magaling na ano. Tintawagin ngayon si Sister Ched para sayawan naman tayo. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy anniversary, happy anniversary, happy anniversary. Happy anniversary. May the good Lord bless and keep you, may the Lord's light shine upon you. Happy anniversary to you. Happy birthday to you. Happy birthday! Thank you, Lord. Meron tayong ayan, ano ba to? Sige. Yung ating YouTube account, brother. So, napakaganda na for those who have a YouTube account, you can go to YouTube and search at Compimedia 4713. Oo. Click the subscribe button and watch, like, and share our videos. At ito po ang inyong makikita doon. Praise the Lord. For now, yan, makita po ninyo yung mga nasa picture na yan. Music. Ang ating makikita ay mga playlist ng ating CompuMusic, dakilang pagsamba songs, awit pagsamba songs, at yung mga special events. Oo, mga anniversaries. At yung mga concert, yung mga album natin na ini-launch, yung mga fun run natin, at yung outreaches.
mga seminars, yung highlights of some seminars. So thank you Lord. At lahat ng glory ay para sa iyo lamang. Praise the Lord. So, sige po, mag-like kayo. So, ngayon naman, meron tayong repeat song for the week, ano? Hango sa Awit 104, composed by Sister Feli Aldaray. Aba, from the East. Thank you, Lord. At ito, I will sing to the Lord all my life. I will sing, I will sing, I will sing to the Lord all my life. I will sing, I will sing. As long as I live, I'll sing praises to my God. As long as I live, I'll sing praises to my God. As long as I live, I'll sing praises to my God. Praise the Lord, my soul. Praise the Lord, my soul. Praise the Lord. I will sing to the Lord all my life. I will sing. I will sing. I will sing to the Lord all my life. I will sing. I will sing. I will sing. I will sing. As long as I live, I'll sing praises to my God. As long as I live, I'll sing praises to my God. As long as I live, I'll sing praises to my God. Praise the Lord, my soul. Praise the Lord, my soul. Praise the Lord. Awitan ko si Yahweh, palagi kong aawitan. Siya'y pupurihin habang nabubuhay. Awit sa puso ko, O Diyos kalugdan. Habang inaawit, papuri sa may kapal. Awitan ko si Yahweh, palagi kong aawitan. Siya'y pupurihin habang nabubuhay. Awit sa puso ko, O Diyos kalugdan. Habang inaawit, papuri sa may kapal. Purihin si Yahweh, purihin mo kaluluwa. Purihin ang Panginoon, purihin nga siya. Purihin si Yahweh, purihin mo kaluluwa. Purihin ang Panginoon, purihin nga siya. Purihin ang Panginoon, purihin nga siya. Purihin ang Panginoon, purihin nga siya. ay, thank you, Lord, Lord. ang galing Pamaya, naman ng mga singer. tatapatan natin. Okay ba sa iyo? Kakanta rin tayo pamaya. Kinakaban ako ng pastor. Hindi, okay lang. Nakakatahan natin pamaya. Sasama sila. Ang galing ni Brother Arnold dun. Oo nga eh. Oo nga, ano? Parang pang-jeans yung choreography. Oo nga eh. Well, anyway, tatapatan natin pamaya. Amen. Thank you, Lord. Puntahan natin yung isa sa pinaka-critical na na issue dito sa ating binasa. Yung sinabing, napakahirap sa isang mayaman ang makarating sa langit. Mas madali pa na ang isang kamelyo ay makapasok sa mata ng isang karayom. In the eye of the needle. Yan ang ating main title eh. Ano bang ibig sabihin noong pagkakasabi niya nito? So, kanyang ginamit yung pinakamalaking hayop sa Israel na available. Until now, yun ang pinakamalaki. Yang wala dong elepante. Camel. Oo. Pagkatapos, yung pinakamaliit na opening or butas na ginawa naman ng tao sa needle. Needle. Oo. Pagka ganon, brother, ano sa palagay mo? Mukhang walang makakalabas dyan. Ano ba ang nakita mo sa pag-aral? Kaya nga po imposible sa tao. Kaya imposible sa tao eh, ano? So, Kasi di makakapasok yung talaga hindi makapasok. Eh, yun nga mismong sinulid lang, ipasok mo, ang hirap na yan, no? Eh, yung pa kaya na isang kamelyo.
Nung una, ang pagkakaintindi ko dyan, kasi ito may influence din ng aking mga kaibigan na, marami akong kaibigan pare. Yung Parehas pala tayo, Oh, Pastor. di ba? Alam ba ang aking nakita sa kanila na ginamit ko habang ako'y nangangaral? Ang sabi niya, alam mo brother, yan ay isang sitwasyon, alam mo naman yung Israel, marami dyan imuog, kuta, parang port, Meron daw malaki dyan pinto na main entrance. Pero on the sides or at the back, may nilalagay silang maliliit na pinto. At normally pa, ang shape nito yung parang mga Arabian architecture, yung patulis na papaganon. Kita ba yung mga mosque na mga Muslim? Patulis na ganon. Yan, brother, ang sinasabi dyan na eye of a needle. Parang it looks like the eye of a needle. So kapag ka dumating daw yung gabi at sarado na yung main gate, hindi pwedeng buksan yon. So doon dadaan ang mga tao, mga nagtatrabaho sa labas, including yung mga traders. So may kasama silang mga kamelyo. At yung camel na yon, para daw makadaan doon, tatanggalin yung mga karga-karga nila. Ina-unload. Ina-unload. At meron pang expression na at yan daw ay pinaluluhod pa para dadapa. para dapa at mahilang pa ba ganon. Yun ang for a long time na aking naging interpretasyon dito na meron pala. At yung spiritual application naman dyan, so tayo, hindi raw tayo makakapasok sa langit kung meron tayong daladala. At kinakailan lumuhod ka. Hindi Yun. lang, Pastor, kailangan mo talaga mag-unload. Talagang kailangan load. So yun Kaya ang, di ba sinabi nga nila, you have to travel light. you must travel light. Yun, tama. Alam mo, dito sa pag-aaral na ito, natuklasan ko isang malaking correction. Ang isang malaking correction na nakita ko rito, walang such thing like yung maliliit na pintuan na gano'n upang dumado ng kamelyo. Walang such thing. Actually, that's one of the questions sana na itatanong ko na kami magpunta sa Israel. Wala naman ako makita mga old house. Kaya hindi ko na naitanong. Doon sa pag-aaral na nakita natin dito, sabi dito ay merong ginamit na word tungkol dito sa needle of the eye. Eye of the needle. Ito daw ay yung Beloni. Sabi noong isang mangangaral, ang tawag na dito ay Beloni. Ito yung si Yudes Nivle. Sa Matthew, ang ginamit niya dito yung Raphis. R-A-P-H-I-S. R-A-P-H-I-S. Raphis. Doon naman sa Luke, ang ginamit niya ay Beloni. Belon. V-E-L-O-N-E. Na talagang dinidirektang sinasabi, ito yung karayom na pantahi. Ito yung karayom na pantahi. At logically speaking, and even spiritually, dapat naman talaga walang makapasok. Maging imposible. Kasi pag posible na makapasok ang kamelyo sa karayom, hindi natin kailangan ng Diyos, nakakapasok pala Yes. So yun ang essence niyan. Dapat ito'y hindi makapasok sapagkat Diyos lamang ang may kapangyarihan magpapasok. Ngayon, nalinawan ako doon. Kaya it's so clear na at even spiritually, tanging Diyos lamang ang mayroong ganong kapangyarihan. Without God, we cannot enter the needle of an eye. Yes. The eye of the needle. Lagi akong nababaliktad doon na thank you Eye po, Lord. of the needle. Ayan. So, yun ang nakita rito sa pag-aaral natin na ito. So, ikaw, ano pang naobserbahan mo dito tungkol sa mayaman at saka yung sinasabing serving one master lang? Meron ka bang nakita rito? Ako, Pastor, ang nakita ko diyan, yung di ba pinaghambing nga yung camel sa kayong mayaman. Yung isang karakter nung camel nga na parang signifies humility. Okay. Na pagkakargahan mo talaga. Even, I think may similarity with the kalabaw Yung bababa siya hindi ko alam kung luhod o basta dapa siya para makargahan mo siya. Iyan yung nakita ko sa camel na may may humility factor Kasi in contrast naman doon sa mayayaman na, di ba, because of self-sufficiency and dependency on the riches, sometimes they become arrogant and even discriminatory in the treatment of other people surrounding them. Parang despising. So, I think parang yun yung gustong iparating sa atin din ng pag-aaral na hindi nga pinagbabawal ng Diyos ang
magkaroon ka ng kayamanan. Correct. But you have to use it properly to glorify God. Tama yun. How can you glorify God kung ikay binigyan, nag-imbis na magpasalamat ka, you become so arrogant. You become so stingy with your brothers and sisters. Correct. So, dito parang pinakita na yung humility ng tao nawawala dahil nagkaroon siya ng yaman. Oo. When in fact, di ba sabi nga doon sa Richmond kanina, God requiring you to do something that gives glory to God. I think Correct. yun yung nakita ko dyan na kaya sinabi niya na mas mahirap pa ang mayaman makapasok sa butas ng karayom kaysa Opo. sa kamelyo. Tama. Kasi nga yung kamelyo, with his humility, saka yung kamelyo parang ano yan, masunurin din eh. Eh ngayon yung tao, di ba, pag nagkakaroon, minsan nagiging stubborn. Kasi pag sinabi mo, okay, sa atin na lang, pay your tithes. Pero, dahil nga nakikreate ng stubbornness yung, ay wag na muna kasi malaki. Amen. Pero yun na nga po, yun na nga Tama, ano ko. tama. Si D.L. Moody, yung isang preacher na accordingly, hindi raw ito na ordain, pero nag-lead siya na isang napakalaking community. Meron siya sinasabi na ibig kong i-quote, maganda eh. Sabi niya, Christian men often become rich, but rich men seldom become Christian. Totoo naman nabe-bless. Sa experience lang natin sa ating paghayo, ako ha, noon, ngayon medyo nag-melo na yung aking attitude dito. Parang mahirap-hirap mag-evangelize sa may mga kaya, sa may mga pera, sa mataas ang katayuan sa lipunan. Kumpara doon sa atin, sa probinsya, para bagabang ang pag-welcome nila ay iba. At thank you Lord, yung power of the Word of God naman, maraming nababalance. Napakarami na rin nating supporter na may kaya na ang pagtanggap naman sa mga worker ay ganon-ganon na lamang. Yung isa sa pinakamayamang tao daw sa mundo, sino ba yun? Si Bill Gates? Napakayaman, Bagamat hindi daw nito binigay lahat yung kanyang pera para sa kawang gawa, nag-alat siya. Nag-alat ng napakalaki. And as a matter of fact, yung kanya lang ini-assign sa kanyang mga anak ay $10 million each lang. $10 million each lang. We don't know kung ano naman yung spiritual side ng puso nito. I believe also na maganda rin ang puso kasi pagtulong sa kapwa yung kanyang nakita eh. So tayo man mga kapatid ay ganon din. So sabi nga ay, kung ganon ang pamantayan, yung para kang kamelyo na dadaan sa butas ng karayom, sino ang maliligtas? Sino ang maliligtas? So, ang sabi ni Lord, imposible sa tao, pero sa Diyos, lahat ay posible. In other words, ito yung napakalaking pag-asa natin. Amen. Oo. Sa Acts 4:12, yung salvation is found in one person only, for there is no other name under heaven given to men by which we must be saved. It is the name of Jesus. Sa John 14:6, I am the way, the truth, and the life. Walang sino mang makakalapit sa Ama maliban sa akin. So ito siya. At doon sa pahuli, kung ating i-extend beyond 26, we go to 27 to 30, ang sinasabi doon ay si Pedro. Si Pedro na kumbaga saan hindi pinipigilan. Kung anong nasa puso, sinasabi agad. Sabi, paano ho kami? Ibinigay na namin sa inyo ang lahat. Pati aming negosyo, ibinigay na namin. Lahat-lahat. Kami nakasunod na lang sa iyo 100%. Kumbaga sa ano naman para sa amin? Anong para sa atin? Ano para sa atin? Ayun, sabi ni Pedro. Hindi natin masisisi talaga namang itong magkakapatid dito. Si Pedro, yung kanyang kapatid, si Andres, si John, at saka si James. Lahat sila. Pati si Matthew, collector, mayaman, pero talagang iniwanan. Kaya tanong ni Pedro ano naman na sa amin? Ano sa palagay mo? Well, walang nasasayang. Kung ang binigay mo 10, bigay sa 1,000. Ang aking experience, talagang binabaliktad Kaya sabi ko, parang nininegosyo ko si Lord Kung baga sa nagbigay ako ng piso,
Pamaya-maya, binibigay sa akin 10 pesos. Ayun, thank you, Lord. Malaki ang return in investment kay Lord. Napakalaki, brother. napakalaki. Totoo yun, napakalaki ng reward. Matthew 19:28-29, ang sabi dito ay, tanda ninyo kapag naghahari na ang anak ng tao sa kanyang trono sa kaluwalhatian sa bagong daigdig, kayong sumunod sa akin ay upo din sa 12 trono upang mamuno sa 12 lipi ng Israel. Kapag iniwan ni naman ang kanyang tahanan, mga kapatid, na lalaki at babae, ama, ina, asawa, mga anak, o mga lupain, alang-alang sa akin, ay tatanggap siya ng 100 ibayo at pagkakalupan siya ng buhay na walang hanggan. 100-fold. 100-fold. Again, cannot be quantified as to number of heads na mga cattle, number of millions na nakadeposit. Pero yung 100-folds, it covers more than quantified item. It's more on yung mga yung spiritual life, yung growth mo, yung peace, yung joy, yung love, yung fruit of the Holy Spirit. Yes. Yun ang nakita natin dito. So, in parting, anong pwede mong masabi sa atin, sa ating mga tagapakinig? Sa akin po, yung iwanan ko yung Proverbs 3 verses 9 to 10. Thank you, Lord. Sabi dito, honor the Lord with your wealth, with the first fruits of all your crops. Then your barns will be filled to overflowing, in your vats will brim over with new wine. Amen. Praise the Lord. So again, ang ating pong pag-aaral ay tungkol sa sinasabi na kung kayo may tanong pa kay Lord, tungkol sa ating pananalapi at tungkol sa kanyang pamamaraan, formula as to have and how to use it, lahat po yan ay nasa Bible. Ang napaka-specific, detailed na formula niya tungkol sa pananalapi, doon sa Malakay 3:10. Opo. At ang isa pa, ito na nga, paano gagamitin? Padadaanin sa atin ng Diyos yan upang sa gayon, marami tayong matulungan, pero ang ultimate goal dito ay upang marami ang magpasalamat at lumaluhati sa Diyos. Praise the Lord. So, ang Diyos, mahal niya yung young ruler na yun. Yun ay matatagpuan doon sa Mark 10:21. He loved that ruler, that young man. So tayo man, ang message dito ay wala tayong dapat na dinidespise, iniitsapera. Mayaman, mahirap, dapat ang pagtingin natin ay katulad ng pagtingin ng ating Panginoon. Amen. Opo. At yun namang sitwasyong tulad nito is not necessarily on the countable amount of money. It's more on the heart ng mag-aari noon. At even ang mahirap, kuminsan yung desire niya na overwhelm siya noon, kaya nakalimutan din niya yung tungkol sa pagiging mababa ang loob. Yes. Mayaman ka man o naghahangad ka pang yumaman, dapat ang lahat na ito ay ipapanalangin kay Lord upang ikaw ay i-bless. It's not the appearance, It's not the appearance, but the heart. but the heart. It's not the appearance, but the heart. So we should pray for the rich and we should rejoice greatly na meron tayo mga supporter na may mga kaya. Amen. And of course, lahat ng supporter, hindi naman nga yan padamihan ng inilagay sa sobre, inilagay sa buslo, kundi yung pusong naglagay. Cheerful giver. Yung cheerful giver. Merong isang balo, naglagay ng 2 kusing, meron namang mayayaman na naglagay ng napakalaking halaga. Ang sabi ni Kristo sa kanyang mga lagad, sino sa kanila ang sa palagay niyong naglagay ng mas higit na mahalaga? Yun, ang sabi niya. Nagbigay ng konti. Nagbigay ng konti. Out of Pero nothing. nothing. Having nothing. Ibinawas pa sa kulang na nga. Pero yung mga mayayaman daw ay nagbigay mula doon sa sobra naman sa kanila. Sobra sa kanila. So, ipagpipray din natin lahat ng klase ng ating mga kasamahan. Thank you, Lord. Pinakita sa ating Biblia na during the ministry of the Lord, marami siyang supporter. Ito na nga sina Zacchaeus, sina Barnabas, si Matthew. Pagkatapos yung mag-asawang Aquila and Priscilla, kay Pablo naman. Pati yung si Lydia, at si Gaius, at yung si Pilimon. Si Pilimon, mayaman to, yung umako doon sa aliping ibinalik ni Jesus sa kanya. So, ito po tayo. Itong wealth and riches is open
one of contention. Ang ibig sabihin, yung mahihirap, kalimitan ay naiinggit sa mayaman. At yun namang mayayaman, kalimitan ay parang ipinahihiya ang mahihirap. Dapat ay hindi ganon kasi isa lang ang ating record sa langit eh. We are both entitled sa blessing na ito ng ating Panginoon. Wealth can only make one arrogant, less receptive to the gospel and the kingdom. Poverty can make one bitter, filled with envy of others. Whether rich or poor, we should all be aware of our needs of salvation that comes only by the grace of God. Lastly, maraming senior citizen ang kanilang panuntunan na ngayon ay doon sa Proverbs 31 verse 7, Proverbs 30 verse 7. Alin ba yun? Yung panalangin ni Agor. Lagi ako nalilito dito. Panalangin ni Agor. Ayan. Verse 30 verse 7. Ang panalangin ni Agor. Mga senior citizen, baka gusto niyong puntahan ito. O kahit hindi senior. Ang sabi dito ay, Diyos ko, mahihilingin akong 2 bagay bago ako mamatay. Proverbs 30, verse 7. Huwag akong hayaang maging sinungaling. Huwag mo akong payamanin o paghirapin. Sapat na pagkain lamang ang ibinigay mo sa akin. Baka kung managana ako ay masabi kong hindi kita kailangan. Baka naman kung maghirap ako'y matutong magnakaw at pangalan mo'y malapastangan. Parang malambot na lamang ang buhay. Hindi naman tayo pababayaan ng ating Diyos at lagi ng lahat ng bagay posible para sa atin. So sa kabuuan nito, sabi ko kanina, aawit tayo, brother. Hindi tayo dapat na patalo. Awit pa tayo? Oo, awit tayo. All things are possible with God. Amen. Suportahan nyo kami rito, ha? All things are possible with God. Hallelujah. Praise the Lord. Okay. All things are possible with God. Things are possible with God. Are possible with God. All things are possible with God. One more time. All things are possible with God. All things are possible with God. All things are possible If you believe. When you're in trouble. was sorrow. When you're alone, no one to lean on, just call His name. He will answer you. There's power in the name of Jesus. There's healing in the name of Jesus. Nothing is too difficult for Him. All things are possible with God. All things are possible with God. All things are possible if you believe. All things are possible with God. All things are possible with God. All things are possible if you believe. If you believe. If you believe. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Glory to God. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. 2 Timothy 2:2.